Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao at ibig na makarinig na salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas na ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos siya magsalita, sinabi kay Simon, "Umalaot kayo't ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi niyo, ihuhulog ko ang mga lambat." At gayon nga ang ginawa nila. At sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita yun ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Hindi sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Noong nagdaang linggo ay pinagnilayan natin yung pag-uwi ng Panginoon at yung pagtataka ng mga kanyang kababayan. Sa niya nakuha lahat yung mga karunungan at kapangyarihan, mga katangian at taglay niya para dakilain siya ng mga tao at sundan. Ngayon, baliktad naman. Natunghayan po natin ang Panginoon na tumatawag ng kanyang mga alagad. At ang katanungan ay, ano naman kaya ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga gustong maging apostol o alagad? Ano nga bang mga katangian? Ano nga bang karunungan o mga bagay na dapat meron sila? Kung yung mga kababayan ng Panginoon, inaasahan nila pambihira, nakakagilalas. Ang Panginoon, pagtitingnan natin, sinong unang tinawag niya? Simon Pedro, isang ordinaryong mangingisda, isang ordinaryong tao. At yan ang unang mensahe po sa atin ngayon. Sino nga ba ang tinatawag ng Panginoon para maging karapat-dapat niyang alagad, maging kanyang apostol na isusugo? Tingnan niyo po yung katabi niyo. Yan. Yan ang tinatawag ng Panginoon. Yan ang isusugo ng Panginoon. Ngayon ang tanong po, paano yung proseso? Kung babalikan po natin yung Ebanghelyo, tinawag ng Panginoon si Simon doon sa dalampasigan. Tinatawag tayo ng Panginoon kung saan tayo nandun. Tinatawag tayo ng Panginoon sa ordinaryo mga bagay na ating buhay. At katulad dito, si Simon, nakalunsad na sila na magdamag, kailan na sila nahuli. At sa dinami-dami ng
bangka na nandun sa dalampasigan. Dalawa pa yon na nandun na nilapitan ng Panginoon. Ang pinili ng Panginoon na sakyan ay yung bangka ni Simon Pedro. At nandun si Simon Pedro. Sabi po doon, lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng konti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral siya sa mga tao. Dito makita po natin ano yun nangyari. Si Simon hindi umalis doon sa bangka. Nakinig siya sa Panginoon. Yan din po yung mahalagang magandang tingnan natin sa ating buhay. Kung gusto natin talagang makatugon sa panawagan ng Panginoon, napakahalaga na makinig tayo sa Panginoon. At ang Panginoon, hindi tumitigil at lagi humahanap ng paraan para tayo marating. Kaya nga pag-isipin po natin, nakikinig tayo sa Panginoon pag nagpupunta tayo sa simbahan, nagdadasal tayo, nagsisimba tayo. Pero hindi dahil hindi tayo nasimba, hindi tayo nakikinig. Ang Diyos, ang daming paraan. Kumisan, nakalimutan mo magdasal, magsimba, bigla may nakita ka text. Bigla may nakita ka isang bumper sticker, salita ng Diyos. Bigla may narinig ka. At di natin may tatanggi pag nakikita natin yung mga bagay na yan, napapaisip tayo tungkol sa Panginoong Diyos. Yun ang Panginoon na nagpapahiwatig sa atin. Yun ang Panginoon na nagpaparamdam sa atin. Yun ang Panginoon na tinutunguhan tayo. Kung saan man tayo nandun sa ating buhay. Kahit saan tayo nandun, may papaisip lagi yan ng Panginoon. Ang tanging dahilan lang para hindi mabuksan ang kalooban natin sa Diyos ay tayo. Pero kung magiging mababang loob tayo at pakikinggan natin, katulad ni Simon, marahil hindi inaasahan ni Simon yan, nandun na lang siya, inabutan, sumakay sa bangka niya. Paminsan sa buhay natin ganun. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin, di natin akalain, inaya tayo, sinama tayo, o kaya inabutan natin. Nandun na. Pero hindi natin alam, pamamaraan pala yun ng Panginoong Diyos para ipahiwatig sa atin ang kanyang kalooban. At pagkaraan ng pangangaral na yun ng Panginoon, anong sabi ng Panginoon kay Simon? Umalaot kayo't ihulog ang lambat upang manghuli. Dito, sasagot si Simon, Guro, sa loob siguro ni Simon, narinig ko kayo, mahusay kayong magturo. Ikaw ay anak ng karpintero, ikaw ay guro. Kaya lang sana maintindihan nyo, magdamag kami nagpagod, pero wala kaming nahuli. Sa loob siguro ni Simon, ako'y mangingisda, magdamag kami ng huli. Alam namin kung saan papalaot, alam namin kung anong oras. Tapos uutusan mo ko na umaga, sa gitna ng maraming mga tao na ito, tapos nandyan na tayo malapit sa dalampasigan. Nag-uwian na yung mga isda. Pero, sabi niya, pero dahil sabi niyo, iuhulog ko ang mga lambat. At alam natin na istorya na nangyari. Namutok yung mga lambat. Nagpa-flag ceremony pala yung mga isda nung oras na yun. Kaya nahuli. Diba? Kasi yun po yung biro ko lagi dun eh. Dahil ang tawag natin sa grupo ng mga isda ay School of Fish. Kaya namutok lahat. Yan po yung napakaganda sinasabi sa atin na Ebanghelyo. Gusto natin makasaksi ng kababalaghan. Ang kailangan lamang natin talaga ay buksan ang kalooban natin at sumunod sa Panginoon. Kuminsan may mga bagay tayong ginagawa, pinlano, inisip, inaasam, at nakapako yung isip natin doon na maaaring magdulot sa atin ng kaligayahan o kalungkutan. Pero may ibang plano pala ang Panginoong Diyos. Kaya nga napakahalaga na nananalangin tayo. Napakahalaga na
tumatawag tayo sa Panginoon at inaalam natin anong kalooban niya. At magugulat tayo, meron pala siyang ibang plano. Kaya nga pa nagdadasal tayo, di ba sinasabi natin, hindi naman sundin ang loob ko, kundi sundin ang loob mo. Naalala ko po nung minsan, di ba kung minsan meron kang gagawain, lalakad kayo, tapos hindi kayo makalakad-lakad. Ano sasabihin ng matatanda? Huwag na tayong tumuloy. Mukhang ayaw tayong patuloyin ng Panginoon. Ibang araw na lang. Di po ba? Minsan nangyayari yun eh. Meron palang ibang kalooban ng Panginoong Diyos. At kung iisipin po natin sa buhay natin, ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin ngayon, yan ba'y talagang pinlano natin? Kung tinignan natin, ang mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin, nangyayari yun sa likod ng ating taimtim na pagdadasal. Tama na nandyan yung ating kaisipan, nandyan ang ating kasanayan. Pero wala tayong magagawa pag hindi yan binasbasa ng Panginoon. Kaya nga yung namutok na huli na lambat din na Simon Pedro, hindi dahil mahusay siyang mangingisda, kundi dahil niloob yun ng Panginoong Diyos. Hindi na huwag natin kalimutan sa ating buhay. Anumang mga biyaya, anumang mga pagpapala, anumang mga bagay na dinaranas natin, tama na tayo nagsikap. Naglaan tayo ng ating pawis at panahon. Pero hindi mangyayari lahat yan, kundi yan niloob ng Panginoong Diyos. Kaya nga po nang masaksihan yun ni Simon, nasagot niya, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, pagkat ako'y makasalanan. Noong una, guro ang tawag niya sa Panginoong Hesus. Ngayon, Panginoon, naniwala siya. Napakahalaga po na sa pagkilala natin sa kapangyarihan ng Diyos, kilalanin natin siya nating Diyos, at napakahalaga ng kababaang loob. Kung babalikan natin ang mga pagbasa, ang salaysay ni Isaias na kung saan dinarangan ng baga ang kanyang labi para siya makapangaral. Ang kwento ni San Pablo kung paanong hindi siya karapat-dapat na tawaging apostol, pero sinugo siya ng Panginoon sa kabila ng kanyang pag-uusig sa mga unang Kristiyano. At si San Pedro, na alam natin, hihirangin ng Panginoon para maging kasangkapan, para maging mamamalakaya ng mga tao. Ang susi sa kanilang tagumpay ay hindi sa kanilang kagalingan o kahusayan. Ang susi ay sa kanilang kabanalan. At ang unang hakbang ay ang ating pagiging mababang loob at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Meron nga bang magagawang mabuti ang bawat isa sa atin? Meron. Dahil tinawag tayo ng Panginoon para maging mga banal. At sinusugo niya tayo para maging mamamalakaya ng mga tao. At ang unang ilalapit natin ay ang ating mga sarili at ang mga tao na nakakadaupalad natin. Maging bukas tayo sa kababaang loob, sa kalooban ng Diyos. Maging mababang loob tayo at laging magsuri sa ating sarili. At lagi nating damahin ang presensya ng Panginoon. Kuminsan po kasi kaya tayo nakakalimot sa Diyos. Kasi yung mga maliliit na bagay na dati ginagawa natin, hindi natin ginagawa. Meron ba tayo ganun talagang malalim na paggalang sa tahanan ng Diyos? Kung isipin po natin, nasa loob tayo ng simbahan. Meron tayong mga dalang mga gadgets. Kung minsan pinapaalalahanan pa tayo, i-switch off po natin o di kaya i-silent mode. Kung minsan nakakalimutan natin. At kung minsan nakatutukso na kahit nagdadasal ka na o nagsisiba, tutunog, sasagutin mo. Maliit na bagay pero pwede natin sabihin sa sarili natin, nasa simbahan ako. Itong oras na nakikipagtagpo ako sa Panginoon. Itutuon ko talaga yung buong isip ko sa Kanya.
Kaya tumunog man, sasabihin ko, maghintay siya. Dahil ang oras na ito, oras ng Panginoon. Kailangan lang talaga tayo mismo sa sarili natin magsabi po nun eh. Kaya hindi tayo magdadamdam pag pinaalalahanan tayo kasi hindi na tayo dapat paalalahanan. Hindi na natin kailangan mga tirang pang kailangan ko talagang sagutin ito. Kung talagang kailangan pwede kang lumabas. Hindi sa loob. Pero kung sa sarili natin maliwanag yun, yun yung maliit na paraan na pagpapatibay ng pagdama natin sa presensya ng Panginoon. Papasok tayo sa simbahan. Noong araw, lagi sila sabihan tayo, tatanggalin mo yung sombrero, tatanggalin mo kahit na anong nakatakik. Baka palibasa kasi ngayon kasama na sa style yan sa pagbibihis. Pero kung maliwanag sa atin yan na hinuhubad ko to, ginagawa ko to, kasi ginagalang ko ang Diyos. Maliit na bagay po yun, pero pinapaalala sa atin. Kung sa ibang mga bagay, nakaporma ako, nakasuot yan, di ko ubarin yan. Pero sa harap ng Panginoon, gagawain ko. Nalala ko dati, meron kami estudyante po ganun meron siya sakit. At dahil dun, lumipis talaga yung kanyang mga buhok. Halos kalbo siya. Kalbo siya. Nalala, kalbo. Kaya lagi siya nakakap. Tapos pinaliwanag ko sa kanya yun. Inuhubad niya yung cup niya basta nasa loob siya ng simbahan. At hindi siya nahihiya. Maliwanag sa kanya yon. Ewan ko lang kung ngayon, marahil sa labas, syempre para hindi mainitan. Ayumuyo ko, o nagja-genuflect. O di kaya pag binasa natin ang salita ng Diyos, tinalikan natin ang banal na kasulatan. Maliliit po yan ng mga pagkilos o gesture. Pero kung ginagawa natin yan ng mayroong awareness, na mayroong consciousness na nasa harapan ako ng Panginoon, binubuksan ko ang sarili ko sa Panginoon, kinikilala ko yung kanyang presensya. Maliit na pagpapaalala po sa atin yan para katulad ni na San Pedro, lagi tayong maging bukas makinig. Lagi tayo mayroong kababaang loob na kumikilala sa presensya ng Panginoon at handang tumalima sa kanyang kalooban. Tanungin natin ating sarili, ano pa nga ba yung kailangan dalisayin sa atin? O kailangang baguhin? O isuko natin sa Panginoon? Paano nga ba tayo nakikinig at tumatalima sa kanyang kalooban? Nawa katulad ng mga apostol at ng mga propeta, sabihin din natin sa Panginoon, narito ako, Panginoon. Ako ang isugo mo. Handa akong sumunod sa iyong kalooban.